ating crankshaft. Yan, ibig sabihin nasa compression stroke na yan, pataas na yan. Ayan guys. Ayan. Set lang natin siya sa 0. Ayan. Na yan. So kahit na hindi na tayo tumingin dun sa flywheel, so sigurado tayo na yan na yun. So itong procedure na to guys is same para dun sa isa, dalawang cylinder sa paghahanap ng top dead center at compression stroke. Then ito guys, ikabit na natin to.
meron na tayong supply dito, nasa mga 45 to, dapat yung supply, yung compressor supply mo is nasa mga 45 to 100 PSI. Tapos bago mo siya i-connect, naka-close pa to. So ngayon, maglalagay na tayo ng supply ng air dito. So clockwise lang guys. Ayan. Normally nasa mga 15 to 20 PSI, mag-start na siyang mag-move. Ayan. Set lang natin siya sa 0. Ayan. Ayan, pwede na yan guys. So i-lock lang natin to. Ayan. Set na natin to guys. Ayan. So, basta dito sa yellow range, yun, may problema na yung ating cylinder. So, malaki na yung leak nun. Tapos, pag dito naman sa red, either nakabukas yung intake or exhaust valve mo. So, wala sa compression stroke. So, dito guys, dapat nasa green zone yung ating leak. So ito tolerable pa 10%. And titingnan pa natin dun sa next na mga cylinder. So medyo ayan. Ibig sabihin yung ating piston ring, tatlo kasing ring yan. So dito sa cylinder number 1, ayan. So, kailangan ng bantayan. Dito din, may maririnig din kayo dito. Guys. Cylinder head, okay pa. Kasi wala namang bubbles dito. Ayan. Dito lang sa ating oil dipstick. Ayan. Ayan. Rin dito sa exhaust kung merong hangin na lumalabas. So far wala naman. Doon sa exhaust walang problema. Yung mga valve natin naka-fully close. Then dito, ayan, wala naman din dito lumalabas. So yung ating valve sa intake ay yung dalawa ay fully closed. Cylinder number 1. Ang ine-next natin naman ngayon guys is yung 2 at saka 3. So same procedure pa rin guys yung ginawa natin. Kung anong ginawa natin sa cylinder number 1 para mahanap yung top dead center ng cylinder at compression stroke. So ganun din sa ito na guys, ayan. Nasa mga 15% guys yung cylinder number 2 natin. Dito sa may dipstick may singaw. Ayan. So possible piston ring, pero hindi pa siya ganun kalala. Tapos wala namang bubbles dito. So cylinder head natin okay pa. Mga valves natin dito okay pa din naman, wala namang singaw dito sa ating carburetor. Ayan. So yung ating intake valve okay pa, naka fully close. Guys, check nyo sa inyong exhaust kung meron bang mga singaw. So far wala naman.
Ngayon, okay na yan guys. Yan guys, every time na i-connect mo to sa bawat cylinder, cylinder, i-reset naman natin, isa-set na naman natin ulit to.